Pasay City. It arrived there at around 12 noon, past 12 noon. Before 4 o'clock, the judge issued a warrant of arrest order. And what did Secretary De Lima say then? There is nothing unusual. Reminds me of a song, Nothing Unusual. Now that she's on the other side of the fence, she's claiming that there was haste in the issuance of the order, the warrant of arrest. Isn't this a hypocrisy on her part? That's why I called her the high priestess of hypocrisy. She can do to others, but she doesn't want the others to do the same for her. Now, before I start my short dissertation, why the warrant of arrest was issued. One of the issues is that, according to the lawyers of Senator De Lima, the motion to quash information should have been determined first. Well, let me give you a brief background on the rules, rules of court. The determination of probable cause for the issuance of a warrant of arrest should precede the resolution of Senator De Lima's motion to quash the information. Why? Section 6, Rule 112 of the Revised Rules of Criminal Procedure states that the determination of probable cause should be done within 10 days from the filing of the complaint or information. The determination of the judge is only for the purpose of ascertaining whether or not a warrant of arrest should be issued. This is in the case of Mendoza versus People. This is necessary to acquire jurisdiction over the person of the accused, as ruled in People versus De Lara. So in other words, the judge must first determine whether there is probable cause to issue a warrant of arrest. Because if she will not resolve this, the court will have no jurisdiction over the person of Senator De Lima. And therefore, an accused who is not within the custody of the court cannot ask for affirmative relief, like quashing and information. In fact, there are three options of the court. One is to dismiss the case if the evidence on record clearly failed to establish probable cause. The other is if he finds probable cause, it is mandated upon him, he shall issue the warrant of arrest. Or if the third one is if the prosecutor failed to present additional evidence. In case of doubt, the judge may call the prosecutor to present additional evidence. Now, they say the court gravely abuses discretion. That is not correct. Because the fundamental doctrine is that once a complaint or information is filed in court, any disposition of that case, whether it is for the dismissal or conviction or acquittal of the accused, rests in the sound discretion of the trial court. On the other hand, Section 1 of Rule 117 states that the accused may file a motion to quash the complaint or information at any time before entering the plea. So as you can see, there is a succession of events. The first thing that the judge must do is to find out whether there is probable cause, so that if there is, he shall issue the warrant of arrest in order to have the person
brought to court so that the court will have jurisdiction over him or her. How can they say that that is a grave abuse of discretion? That is in the rules of court. They should better study the criminal procedure. Now, another issue is which investigatory body should investigate offenses relating to drugs. Actually, this is a shared and concurrent jurisdiction between the DOJ and the Ombudsman. However, the court that has jurisdiction to try this case is the Regional Trial Court and not the Sandigan Bayan. It is very clear in the law, in Section 90 of RA 9165, that offenses, drug offenses, should be heard and tried by the Regional Trial Court, which has exclusive jurisdiction. So how can they argue that it should be tried in Sandigan Bayan? You know, RA 9165 is a special law. The Sandigan Bayan Act is a general law. And this general law did not amend or repeal the special law. Therefore, the special law prevails. In this case, it is the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 9165. I have prepared a press briefing for you. You can read it, and you may ask questions now if you want to. Okay? Are there no questions? Was it clear as mud? Sige na. Where are the reporters here? So that means you understand it very clearly. Congratulations. You're better than the lawyers of Dilima. Branch 204 ng Muntinlupa City Regional Trial Court. Pero bago po ako pumunta doon sa mga facts that relate directly sa mga issuances na ito ni Judge Guerrero, hayaan niyo muna po na mag-backtrack po muna ako at bigyan kayo ng background information, yung tinatawag naming factual antecedents. Gaya po ng alam natin, nagkaroon ng 5 beses na pagdinig sa Kongreso. 2 noong Setyembre, 2 noong Oktubre, 1 noong Nobyembre, ukol sa di umano'y talamak na bentahan ng droga sa Bilibid. At ito po, itong ginawang congressional inquiry na ito ay nanganak ng mga reklamo or complaints. 5 complaints to be specific na dinulog sa Department of Justice. Ang mga complaints ay ito pong final ng VACC or Volunteers Against Crime and Corruption. Itong National Bureau of Investigation, 2 po yun. Yung isa ay patungkol nga doon sa House Inquiry. Yung ikalawa naman ay tungkol dito sa mga aligasyon ni Kerwin Espinosa. Ang pangatlo naman po ay yung final ni J.B. Sebastian. At ang ika-4 naman po ay i-final ng former NBI Deputy Directors Esmeralda and Lasala. Okay. So, natapos ang pagdinig ng Kongreso November 24. Noong pong November 21 ay nagpalabas ng subpoena o patawag, ano po, itong DOJ panel na binuo upang dinggin sabay-sabay itong 5 kaso na ito, reklamo kay Senador De Lima. So November 21, 2016, nag-issue ng subpoena. Ang subpoena po ay patungkol sa pag-utos kay Senator De Lima na kunin ang mga kopya ng reklamo laban sa kanya at mga attachments o yung mga kalakip na mga dokumento. Noong pong November 2,
2016, ito po yung araw na tinakda ng DOJ panel upang kunin ang mga dokumentong ito. Kaagad pong naghain ang legal team, ang mga abogado ni Senator De Lima, ng isang motion. Ito po yung omnibus motion to immediately refer the case to the Office of the Ombudsman and to inhibit the DOJ Secretary and his panel of investigating prosecutors. Sa kalakhan, ang kino-question po mismo ni Senator De Lima dito ay ang jurisdiksyon o otoridad mismo ng DOJ na magsagawa ng ganitong pagdinig. Sa paniwala at matibay na paniwala na ang mga kasong kagaya nito ay dapat ombudsman ang siyang magsagawa ng preliminary investigation. Sapagkat ang mga kaso laban kay Senator De Lima, nooy Secretary De Lima, ay malinaw na nasa exclusive and original jurisdiction ng Sandigan Bayan. Mamaya po, ipapaliwanag namin kung paano po ito. At pangalawa pong ground na nilagay ni Senator De Lima sa kanyang omnibus motion ay mag-inhibit ang buong DOJ, including the DOJ panel, sapagkat sa kanya pong pagtingin at pagtingin ng mga abogado ni Senator De Lima, malinaw ang institutional bias ng DOJ that derived directly from the obvious prejudgment by no less than the President and the Secretary of Justice sa dami ng mga public pronouncements prejudging the guilt or alleged guilt of Senator De Lima. Okay. So, final po yun ng September 2. Ngayon, nag-file po ng comment ang mga complainants. Noong pong November 21, supposedly, para magsumite ng mga counter-affidavit, ang lahat ng mga respondents dyan sa mga kaso pong yan, ang ginawa po ng DOJ panel, imbis na unahin, muna na-resolvahin yung nakabinbin na omnibus motion, kaaga-agad na sinabi niya na ay yung mga respondents, kagaya ni Senator De Lima, na hindi nagsumite ng counter-affidavit, ay nag-waive na, o kaya ay pinakakawala na, pinapabayaan na niya ang kanyang karapatang mag-counter-affidavit na hindi naman po talaga nangyari. Sapagkat nakabinbin pa nga po ang kanyang motion na kino-question mismo ang jurisdiction ng DOJ panel na yan at ang kahilingan na i-elevate ito, i-endorso ito, kasong ito sa ombudsman. Okay. So ang nangyari, noong November 21, that's just 1 month from the issuance of the subpoena in November 21, 1 month lang po. Kaagad ay isinara ng DOJ panel ang preliminary investigation, diniklara na si Senator De Lima wala nang karapatan daw na mag-file ng counter-affidavit at ang gagawin na lang daw nila sa pagsasara ng preliminary investigation, sabay na rin daw pong re-resolbahan kasama ng merito ng mga kaso ang kung ano mang sinasabi niya sa kanyang omnibus motion. Dapat po, procedurally, una muna niyang re-resolbahin yung motion. Saka siya magtutuloy sa paghingi o pag-utos kay Senator De Lima ukol sa kanyang counter-affidavit. Pero hindi po ito ang nangyari. Kaya noong November 21, 2016, isinara na ang preliminary investigation. At pagkatapos, alam nyo na nangyari, nabalitaan na lang natin, Valentine's Day, February 14, 2017, naglabas na siya itong DOJ panel ng joint resolution. At kagayang petsa, naglabas din siya ng mga information. Yung information po, ito ang formal na paratang. Ito yung parang charge sheet. Ano po? So, nangyari po ito noong February 14. Noong pong February 17, makalawang Biyernes lang po, nag-file ang DOJ. Ano po? Pursuant dito sa joint resolution na ito, ng 3 information o 3 kaso ng di umano'y illegal drug trading. Illegal drug trading. Batay sa kanilang pagbasa sa mga dokumentong isinumiti sa kanila at sa Section 5 at Section 3JJ at kasama ang Section 26 at Section 28 ng Comprehensive Drugs Act of 2002 o yung tinatawag na RA 9175.
tatlong information po ito. Kaya po ito naging tatlo, ay patungkol po ito sa tatlong hiwa-hiwalay na panahon. At tatlong hiwa-hiwalay na grupo ng di umano'y bagmen o collector di umano ni then Secretary de Lima. Kaya naging tatlo. Yung pong unang kaso na nadakit na criminal case number 16-165, ito po ay na-raffle noong November 23, February 23, Lunes. Ano po? Noong February 23, Lunes ng hapon, na-raffle itong information na ito dito nga po kay Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204. Noon din pong hapong iyon, hindi umabot ang 2 oras mula pagka-raffle, nagsumiti na po agad si Senator de Lima sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ng isang motion. Ito po yung motion to quash na kino-question ang jurisdiction o poder ng RTC na dinggin at resolbahin ang kanyang kaso. Sa paniwala at matibay na paniniwala talaga na dapat sandigan bayan ang duminig at magresolba ng kasong ganito at saka ang ombudsman ang siyang dapat na nagsagawa, hindi ang DOJ ng preliminary investigation. Okay. So itong motion na ito to quash na final noong February 23, ito po ay sinet for hearing ni Judge Guerrero noong Biyernes, February 27. At ang ginawa po ng DOJ panel, February 24. February, Feb 24. Tama? Yes. Noong February 24, Friday, ay nakaset pa itong motion to quash na ito sa korte ni Judge Guerrero. Ang ginawa ng DOJ panel, nag-file sila ng motion to reset. Hindi raw sila handa kasi meron silang MCLE, yung pong seminar ng mga abogado. Ang ginawa po ni Judge Guerrero, bagaman may motion to quash na kino-question mismong matibay ang jurisdiction ng kanyang korte, ay nilabas niya po nung February 23, 2017, itong arrest order at itong arrest warrant. So, meron pang nakabinbin na motion, kino-question mismo ang jurisdiction niya. Nag-issue kagad siya nitong arrest order. At nabasa niyo naman po siguro yung arrest order is just one paragraph. Ano po? It's just one paragraph. At pursuant po dito sa arrest order na to na sinasabi after careful evaluation of the information and the evidence presented with the DOJ during preliminary investigation, the court finds probable cause, let a warrant of arrest be issued against Senator De Lima and the two other co-accused. Ganun lang po. Walang diskusyon about the facts and about the law. Walang matibay, walang paghimay sa mga ebidensya at sa record. Okay? So dahil po rito, sa mga ginawa ni Judge Guerrero sa pag-issue ng arrest order, arrest warrant, and then subsequently, alam na po natin na nangyari, ang CIDG ay sinerve itong arrest warrant nung umaga ng February 24, that's a Friday. At ngayon po, kasalukuyang nakadetine si Senator De Lima sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Sa bisa naman ng commitment order rin ni Judge Guerrero ng ganun ding petsa nung Biyernes. So, ito po ay petisyon para questionin ang legalidad ng arrest order, arrest warrant at commitment order na ito. Basically, tatlo po ang issue na nire-raise ni Senator De Lima rito. Una, bakit nakapag-issue kaagad si Judge Guerrero ng arrest order
gayong nakabinbin pa at dinidinig ang motion to quash na kino-question mismo ang jurisdiction niya. Pangalawa, procedurally, ang pagkaka-issue niya ng arrest order at arrest warrant ay hindi alinsunod at naaayon sa mga requirements ng Constitution at ng mga procedural rules sa tamang pag-issue ng arrest warrant. At pangatlo, bukod sa procedural na mga problema, substantively, malaki ang problema ni Judge Guerrero kung paanong nagkaroon siya ng pagtingin na may probable cause. Gawa ng, kung babasahin po natin mismo ang impormasyon, wala hong nakalagay doon na corpus delicti. Ibig sabihin, walang aligasyon ng krimen. Kasi po, ang krimen na sinacharge kay Senator De Lima ay allegedly illegal drug trading. Ito pong illegal drug trading, hindi ito nalalayo sa selling. Paggamit lamang ng electronic devices. Ito ay pagbebenta ng droga na gamit ng electronic devices, kagaya ng cellphone, internet, kung ano pang mga modernong kagamitan. Pero doon po sa mismong information, doon sa mismong habla, hindi po nakalagay doon yung droga. Ano ba ang drogang nabenta? Gaano ang gramong nabenta? Nasaan ang droga na yan? Nasaan ang pera? O anumang konsiderasyon? Yung po mga elemento ng isang krimen sa trading, sino ang nagbenta? Sino ang bumili? Nasaan ang droga at anong gramo nito? At saka consideration at saka saan ang aligasyon ng paggamit ng cellphone? Wala ho eh. Wala ho talaga itong mga elementong ito. Doon pa lamang po, textually, ay talagang depektibo at imbalido ho itong informasyon na ito. Doon po lang ho textually ha. Pero kung titingnan pa ninyo, beyond the information, yung allegedly evidensyang sinumite ng DOJ, makikita nyong ganun din. Kung walang aligasyon sa impormasyon, lalo namang walang pruweba. Dahil, kagaya ng sinabi ko po nung umpisa, ang lahat po ng mga testigo di umano ng mga complainants ay ito ho yung mga resource persons doon sa House Inquiry. So yung mga testimonya at mga affidavits na kinalap sa House Inquiry ay ito rin ang isinumite ng mga complainants sa DOJ panel. Walang panibagong mga affidavits na ginawa ang mga resource persons na ito, katulad ng mga inmates sa Bilibid. Hindi rin umattend at nagpakita itong mga inmates na ito sa DOJ panel. So papaanong in the first place nagkaroon ng finding ang DOJ panel sa kanyang resolusyon na mayroong illegal drug trading si Senator De Lima? At pangalawa, kung malinaw na walang hindi nakita at hindi nagpakita itong mga resource persons na ito, itong mga allegedly eyewitnesses sa DOJ panel, hindi rin ito nakita at hindi rin ito nahimay naturalmente ni Judge Guerrero. Nakalagay ho kasi sa certification, doon sa information, na personally na-examine ng DOJ panel ang mga complainants at mga witnesses. Hindi ho ito nangyari dahil hindi nga ho nagpunta sa DOJ panel itong mga inmates na ito eh. Kung ano lang po yung nakalap sa Congress, yun na rin hong isang bulto ang isinumite sa DOJ panel. So kung ganun din ho, hindi rin nakita ni Judge personally at na-examine niya personally itong mga sinasabing testigong ito. So yan ho ang suma ng mga argumento kung bakit mali at talagang mali itong ginawang arrest order, arrest warrant at commitment order ni Judge Guerrero ng Muntinlupa City RTC Branch 204. Marami pa tayong pwedeng talakayan, siguro makakatulong si Attorney Alex tungkol dun sa issue ng jurisdiction, yung mga binabanggit ko, bakit properly dapat pang ombudsman, bakit ito'y kung maging tunay na kaso ay maging sandigan bayan, at marami pang ibang mga issue na nakadetalye po doon sa petisyon. Pero in short po, ganun po ang sinasabi ni Senator De Lima at ng kanyang mga abogado. Maling-mali itong arrest order na ito at itong arrest warrant na ito at itong continued detention niya. Dahil una,
kino-question mismo ang jurisdiction niya, ratsadang nag-issue kaagad siya ng arrest order. Pangalawa, ang arrest order na yan, hindi sinunod ang procedure ng konstitusyon at ng rules of court, yung personal examination of witnesses and complainants. At pangatlo, substantively, wala hong laman ang mga record na sinumiti ng DOJ. So procedurally, substantively, wala ho talagang basihan itong ginawa ni Judge Guerrero na ito. Thank you po. Maraming salamat, Petong. Dadagdag ko lang siguro doon na malinaw rin naman sa amin na ang charge ng illegal drug trading ay ginawa lamang para ito ay mapunta doon sa tinatawag na non-bailable offense. No? Yun, malinaw yun dahil kung titingnan yung information mismo, criminal information, ang nakalagay doon, nakatanggap raw si Senator De Lima ng pera magmula dito sa mga inmates at magmula doon sa mga ilan ng mga ahente, no? Ng mga testigo, by reason of her office or in relation to her office while she was Secretary of Justice, no? Parang ganon. Kung tutusin, dapat kung yun ang charge at lahat ng ebidensya na pinakita sa DOJ panel ay doon nakatutok, no? Na talagang by reason of her office nakatanggap. Kung yun lamang ang pinag-uusapan natin, dapat ang kanyang maging violation ay tinatawag na direct bribery or extortion. Assuming na tama yun, ano? Hindi namin sinasabing tama yun. Pero kung ganun man, dapat bailable yun at malinaw na dapat ang ombudsman at ang Sandigan Bayan ang may jurisdiction sa kaso na yon. Pero pinilit ng DOJ at pinilit nga itong ihabla dun sa Regional Trial Court na gawin itong illegal drug trading. Dahil sa kadahilanan ng illegal drug trading ay non-bailable, unang-una. Pangalawa, pwedeng i-file sa Regional Trial Court, no? Kaya nga, sabi nga ni Petong, nakakatawa itong illegal drug trading. Para maintindihan rin natin, no, ang ibig sabihin ng illegal drug trading, ito po ay mas malubha kaysa sa possession. No? Hindi lamang to ang pinag-uusapan natin dito, nahulihan ka ng 1 gramong shabu, o merong konting marijuana, at ito ay ginagamit mo, etc. No? Kung natatandaan nyo, nag-conduct silang raid sa Bilibid, at yan ang mga nahuhuli nila, I think mga small pieces or amounts of shabu, etc. No? Ang illegal drug trading ho ay parang drug trafficking. No? Talagang drug trafficking yan. Ibig sabihin, hindi lamang minsan, 2 beses o 3 beses nila ginawa, pero talagang maramihan yan. No? Tapos ito ay ginagamit nga yung mga cellphone, electronic messages, at kung ano-ano pa. No? Ang nakakatawa nga dito, unang-una, binanggit nga, wala naman, ano ba ang droga na pinag-uusapan natin? Shabu ba? Marijuana ba? Baka naman fentanyl ang pinag-uusapan natin dito, no? So, hindi ho natin alam, no? Hindi natin alam kung anong klaseng droga dahil wala hong naka-indicate, no? Unang-una yan. Pangalawa ho, assuming dangerous drugs na to, no? Kasi hindi natin alam kung dangerous drugs nga to. Assuming na dangerous drugs nga to, gaano karami ang pinag-uusapan natin? 1 gram, 10 grams, 1 kilo, wala rin hong indikasyon. No? Tapos nabanggit nga rin na maliban doon, pinag-uusapan natin dito, sino ba ang bumili? Sino ba ang nag-trade? Sino ba ang nagbenta? No? Tapos worse, sino ba yung mga kriminal? Hindi nila sinama sa charge sheet mismo yung mga mismong convicts na supposedly involved in drug trading. No? Ito yung mga same convicts na ginamit nila para magbigay ng testigo laban kay Senator De Lima. Tandaan natin, no? Ang kanyang charge lamang ay, ang sabi lang kay Senator De Lima, siya ay nakatanggap ng pera magmula dito sa mga tao na to as a result of trading. Pero wala silang binabanggit kung paano nagkaroon ng trading. No? Ito ba, kung familiar ho tayo sa stock market, meron tayong tinatawag na trading dyan, binibigyan ka ng papeles, binibigyan ka ng kung magkano ang binenta mo, magkano ang binili mo. Dito rin ang expectation namin ay ganun rin sana dito. Hindi man to
stock trading, pero dapat merong konting puweba na talagang sinabi nila nakatanggap rin raw ng kotse at ilan pa, no? Wala naman mga plaka, wala naman klaseng kotse, kung anong kotse pinag-uusapan natin dito. In short, ang lumalabas ang tingin ng DOJ, basta sabihin lamang nila na nagkaroon ng illegal drug trading, ay dapat natin paniwalaan. At dahil ito ay nagmula sa mga convicts, tandaan na po natin ang mga convicts nito ay lahat sila, kung di ako nagkakamali, ay nakasuhan at convicted by crimes involving moral turpitude, mga murder, kidnapping, kung hindi mga drugs mismo. Karamihan sa kanila, kung di lahat sa kanila, ay reclusion perpetua, no? Life imprisonment. Kung ikaw po ay isang convict na nakakulong at ikaw panghabang buhay nakakulong, hindi ba sasabihin mo miski papano, miski para lang mailigtas ka siguro, mabawasan ang inyong sentensya? Kaya talagang, as far as we are concerned, talagang wala akong ka-value yung mga testimonya nito mga convict. Ngayon, dagdag ko lang, kasi nakarinig rin tayo 100 million, na nagbigay raw ng 100 million, at sino nagsabi nito? The same convicts. No? The same convicts ang nagsabi na sila raw ay nasuhulan ulit ng 100 million para lang baliktarin nila ang kanilang testimonya. Ang hirap po sa pamahalaan is that kung minsan hindi nila maintindihan na pinagpapalit nila yung totoong investigation into mere allegations at kala nila ito na ang gospel truth, no? So yun po, no? So tingin po namin talagang this should have been a case of direct bribery kung ano man or extortion dahil yan lamang ang ebidensya na gusto nilang mapakita. Wala man, miski itong so-called direct bribery, ayan, meron rin question dyan, dahil nga, meron bang, may money trail ba yan? Meron bang bank account na pinapakita? Meron bang palasyo si Senator De Lima? Meron ba siyang iba-iba pang mga assets, no? Wala rin tayong pinapakitaan, So talagang, as far as we're concerned, talagang naging kaso to na based purely on the allegations at invento ng ating Department of Justice. Pero worse nga, ang akala namin na baka naman may konting independensya ang ating mga korte, ay pati yon ay wala na, no? Ito pong kaso na to, when it was filed sa korte, no? 3 kaso nga, nabanggit nga ni Petong, tapos yung 3 kaso na yon, isang judge lamang, si Judge Guerrero ang nag-issue ng warrant. Siya mismo ang nag-schedule for hearing ng February 24. Yun aming motion to quash. So kami naman, kampante na siguro, si Judge ay papakinggan naman tayo muna bago tayo i-deny siguro. No? At least bigyan man tayong semblance na pinag-isipan niya ng korte o nagkaroon ng hearing. Pero ewan ko kung pressure o anuman, a day before that hearing, February 23, naglabas siya kagad ng warrant of arrest. And this despite nga yung motion for postponement ng DOJ mismo. Ang mismong DOJ, sila mismo nagsabi na ipagpaliban itong hearing ng 24 sa susunod ng Biyernes sana, March 3, pero nag-issue pa rin, no? So anong ibig sabihin pag-issue ni Judge? Ang ibig sabihin nun ay sa tingin niya may probable cause. At ito ay nakalagay naman sa kanyang order, ng warrant of arrest. Sabi niya, based on the criminal information and the evidence adduced by the DOJ panel. Ibig sabihin, ang kinonsidera lamang niya ay yung sinabmit ng criminal information ng DOJ at yung mismong ebidensya nilang napulot dun nga sa kanilang mga hearing, na yung mga hearing rin naman questionable, So based on that purely, nag-issue siya ng warrant. At yan po ang kine-question namin dito sa Korte Suprema, si Judge, binayolate niya ang kanyang tungkulin, o unang-una magkaroon ng judicial determination ng probable cause. Ang ibig sabihin po nun, dapat tiniknan niya beyond the criminal information. Kung pwede nga, dapat kinausap niya mismo yung mga testigo na talagang naghabla. Dapat pinatawag niya yan. Dapat tiniknan niya mismo yung TSN notes ng DOJ. Dapat tiniknan niya lahat ito. Kung ibabase lamang
sa ginawang investigation ng DOJ, talagang magkakaroon ka ng ganung conclusion. Ngayon, ang sabi rin during the hearing nitong February 24, sabi ni Judge ay kailangan raw siya mag-issue ng warrant of arrest dahil ito raw ay mag-a-acquire ng jurisdiction over Senator De Lima. No? Sa kanyang maling pagtingin, ay dapat hulihin muna si Senator De Lima bago siya mag-issue o bago niya i-considera yung motion to quash. Maling-mali ho yun. Talagang maling-mali ho yun. No? Mga ilan ng desisyon ng ating Korte Suprema na nagsasabi na talagang even before the arrest or even before arraignment, basta mag-file ng motion to quash ang isang akusado, dapat ito ay pakinggan at i-decide niya muna dahil yung mismong kanyang otoridad or jurisdiction para i-hear yung kaso ay put into question. No? Kaya dapat niya i-resolve muna yon bago niya arrestuhin ang isang akusado. No? Dahil ang pinaglalaban ho natin dito, nakakatakot ho kung tayong lahat ay ngayon pwede na maging ma-open sa pag-aaresto simply on the say-so ng isang Department of Justice. No? Nakakatakot ho kung ang inyong liberties, ang inyong liberty nga, freedom natin, ay pwede na ngayon supilin merely on the allegations ng Department of Justice. Sabi ko nga, ridiculous yung allegations na nga, pero pinaniwalaan pa rin, yung illegal drug trade. Kaya yan po ang nakahain sa amin sa Korte Suprema. Maraming na-violate si Judge Guerrero, hindi lamang sa pag-issue ng warrant, kine-question namin yung pag-issue ng warrant of arrest, at yung kanyang order mismo, at yung kanyang pagbibigay, pansin dito sa mga allegations ng Department of Justice, at yung kanyang mga ebidensya. Sa tingin namin na pre-judge na rin ng West na to, ang kaso na to. That's why we're also, soon we will probably file also before her court yung kanyang motion for her to inhibit herself sa pagdedetermine ng kaso na to. Pero talagang sa tingin po namin, ito po ay makukuha lamang namin ang remedy dito sa Korte Suprema dahil hindi mo kami naniniwala na magkakaroon kami ng remedyo dito mismo kay Judge Guerrero. No? Dahil may nagsasabi, dapat daw kami mag-motion for reconsideration muna, pero hindi naman kailangan yon kung malinaw na malinaw ho, may mga exceptions ho dyan, malinaw na wala kami makukuhang plain, speedy, and adequate remedy from the court, at malinaw rin naman na walang jurisdiction mismo yung korte dito sa hinablan nila. No? So, yeah. So with that siguro, we can open ourselves to question. No? Nasa petition po lahat ng mga legal authorities including cases po na tinungtungan ni Senator De Lima at saka ng mga abogado niya. For example po, itong Borlongan versus Peña, ito po yung tinutukoy ni Attorney Alex Padilla na isang kaso na malinaw po doon na dapat reports, affidavits, TSN, and other documents submitted by the prosecutor po ang dapat ginamit ni Judge Guerrero. At marami pa pong mga kaso na nakadetalye po sa petition, which I think we will email and share it with you. Ito po, gaya po ng sinabi namin, ito pong petition na ito for certiorari and prohibition with prayer for status quo ante order, TRO, and preliminary injunction sa Korte Suprema po natin ito gagawin. Kagaya po ng sinabi ni Attorney Alex, hindi na kinakailangan ang motion for reconsideration dito sapagkat may mga malilinaw na mga justifiable circumstances na magagamit po natin dito. Dahil kagaya ng sinabi po niya, yung order po ng huwis na ito is rendered without jurisdiction. So kung ang isang order ay rendered without jurisdiction, it's patent, null, and void. Yung tinatawag namin ng mga abogado na it's like a monster that can be slain on sight.
So yan ho ay pwedeng dire-diretso sa Supreme Court o sa mas mataas na hukuman. At kung bakit naman sa Supreme Court at hindi muna sa Court of Appeals, yung po tinatawag na hierarchy of courts, sapagkat ganun din po, may mga malinaw na doktrina na kung meritorious ang kaso, may strong constitutional issue na involved at ang Korte Suprema lamang ang makakaresolba sa madaling panahon at the most immediate time, Korte Suprema po ang tamang hukuman na paglagakan nitong petisyon na ito at hindi Court of Appeals. Nandun din po yun sa petisyon ni Senator De Lima, yung mga legal authorities kung saan binase natin na hindi na kailangan ang motion for reconsideration at hindi na rin kailangan dumaan pa ito sa Court of Appeals. Yes, sir. Anyways po sa interaction at management. Saan namin yung mga masyadong pinabilis yung kaso despite na meron kayong motion to quash? Ano kaya nangyari in between? Kasi kagagaling lang ng Just Guerrero sa trip. Ng Lunes, dumating siya. Then, Webes, nag-issue siya ng warrant. Then, Friday, inuli siya. So, ano kaya nangyari in between? Bakit kaya masyadong napabilis yung pag-issue ng warrant despite na wala siyang jurisdiction, sabi niyo, despite na hindi siya walang binanggit doon kung yung kaso, whatever, sa issuance ng warrant. Ano po kaya sa opinion niyo na nangyari? Hindi, mahirap naman tayo mag-spekulasyon, ano? Pero ang malinaw na malinaw lamang is that hindi niya talaga napag-aralan yung kaso, no? Kasi ang sabi rin niya during the hearing, sabi nga niya, kailangan niya mag-issue ng warrant of arrest nga para makuha niya yung jurisdiction over the person ni Senator De Lima, no? Siguro, kukote ko lang itong kaso ng Miranda versus Tulyao, no? Para malinaw rin sa atin tungkol dun sa issue na yon. Ang sabi ng Korte Suprema dito, the Supreme Court explicitly distinguished between custody of the law and jurisdiction over the person, stating that one can be under the custody of law but not yet subject to the jurisdiction of the court over his person, such as when a person arrested by virtue of a warrant files a motion before arraignment to quash the warrant. No? So malinaw dito na talagang dapat magkaroon siyang determination muna o yung judge niya yung motion to quash bago siya mag-issue ng warrant of arrest. Dito, binaliktad niya, no? May motion to quash, siya mismo nag-schedule for Friday, siya mismo nag-issue ng Thursday yung kanyang order or warrant of arrest, no? Tapos yun na nga, ang balita nga ay galing pa raw sa Macau, no? At that time. So hindi natin masabi kung ito ay lutong Macau, pero ganun man talagang questionable ang nangyari na obviously hindi pinag-aralan, no? Hindi pinag-aralan. May dagdag ko din po, nandun din po sa petisyon natin, nakalagay po doon sa Borlongan versus People, nabanggit na po ito ni Sir Alex Padilla, na kung may motion to quash ang isang akusado, huwag kang karaka-raka, judge, mag-i-issue ng arrest warrant dahil you're put on notice. You are notified, you're forewarned. Baka may posibleng illegal na pag-aresto kang gagawin dahil kino-question mismo ng akusado ang jurisdiction mo, ang poder mo. Kumbaga, kino-question dito, may kay ka ba, judge, in the first place, para dinggin at resolbahin ang kasong ito? Yun po ang basic eh. That's Borlongan versus Peña. And then yung pong sinabi ni Attorney Alex kanina, na mga malinaw na mga basihan na pwede muna, hindi kailangan ng pag-aresto. Unahin muna ang motion to quash. Malinaw ho yun sa Rules of Court, nakalagay po yun, Rule 16-A, before arraignment, pwede pong i-quash o ibasura ang information kung talagang walang jurisdiction. And then a lot of cases supporting that. Your Roberts versus Court of Appeals, Lacson versus Executive Secretary, and Aliado versus Judge Jokno. Yan po mga tatlong kasong yan at napakarami pa nagsasabi. Hindi kailangang maaresto ang isang akusado kung ang issue mismo ay jurisdiction ng husgadong iyon. Yun po yun. Napakalinaw po. Mali po si Judge Guerrero talaga rito. Sir, sugal po lang yung tanong nga. Pasensya po sa tanong mo, pero pwede po bang mag-participate ang isang judge kung sa rapol kung wala po siya rito? Sa rapol po yung
Monday, lumabas ako, no? Eh, Wednesday po yata siya. Oo. Pwede naman. Oo, lahat naman ng judges, ibig sabihin lahat ng branches ay kinukonsidera at isinasali sa raffle. Ang tinutukoy niyo po siguro yung attendance ng particular judge na yung sa raffle. Mayroon po kasing reglamento dyan Supreme Court, basta may majority at nandun yung executive judge or vice executive judge at saka represented yung office of the clerk of court at may mga representatives ang mga partido, nangyayari ho yung raffle. Kahit pa wala yung huwes kung saan maa-assign yung kaso. Wala akong problema doon. Di kaya dahil nagkaroon ng raffle pero palabas lang yung wala siya doon dahil nasa Macau nga para hindi siya bisimulado yung pagkakapunta sa kanya ng kaso. Hindi ba kaya ganun yung nangyari? Sabi nga rin dyan ni Atty. Alice Padilla, nasa Macau, ilutong Macau, so ilutong Macau yung raffle. Hindi, mahirap naman talaga mag-speculate, no? Kasi talaga naman na-raffle yun 3 kaso sa 3 iba-ibang husgado sa Muntinlupa, no? So isa nga si Judge Guerrero. Ang aming tinatanong, hindi pa yung pagpunta niya o galing man siya sa abroad, no? Ang aming tinatanong dito ay talagang, yan ba ay nabigyan niya ng konting pansin o panahon para mabasa man lang sana yung aming motion to quash, para mismo sana nagkaroon siya ng utos muna, sinasabi na hindi siya naniniwala o mali kami o kung ano man ang kadahilanan niya. Pero hindi nga ganun ang nangyari. So ito nga, and this is in violation, yung kanyang, well, sinabi na nga, yung kanyang unang-una dapat sinasagot ang motion to quash dahil mismong jurisdiction ng court ang tinatanong. Pangalawa, tungkulin yan ng West. Hindi pwedeng tanggapin ng isang West lamang kung anong sabihin ng prosecution. Otherwise, bakit pa siya nag-West, no? Determination dapat ng isang husgado, ang personal determination niya kung sa tingin niya ay tama o mali ang final na criminal information. Hindi siya isang tuta lamang, no? Siya ay dapat tumingin. Kung kailangan, dapat pinatawag niya mismo yung mga testigo para siya mismo magtanong kung tama ba to o hindi itong mga charges na to. Pero none of this ginawa niya, no? At gumawa siya ng conclusion. Tapos sabi nga, nakakapagtaka kasi kailan ba order niya was 1 day before her actual hearing date. Siya mismo nag-schedule. Order niya was, I think, only 3 days from when it was filed, no? Kaya kung ikaw man ang isang taong ang kapal ng final, kawawa ho yung trabaho ng aming mga tao at mga abogado namin. Talagang pinag-aralan ho namin yan, yung motion to quash, na pwede naman niyang i-deny, no? Pero sana binigyan kami ng konting kortesiya lamang o respeto at sinabi niya kung bakit sa tingin niya mali ang aming mga palagay, no? Pero hindi man kami binigyan ng courtesy niya. Ngayon, sabi ko nga, ito naintindihan ko in the sense na as far as government is concerned, ang gusto lamang nila makita dito ay makulong si Senator De Lima. No? I think sa aking palagay, alam nila na pag nilitis namin itong kaso na to, lalabas yung katotohanan at lalabas nga, walang drogang pinag-uusapan, walang amount ng droga, walang traders and sellers. In other words, talagang defective. Kung tutusin, parang okay nga sana i-trial tong kaso na to para ipakita lang, no? Pero walang pakialam doon ang ating Department of Justice. Ang pakialam lamang nila is, ganun pa man, mapatunayan natin na inosente si Senator De Lima, baka abutin niya ng 1 taon o 2 taon bago magkaroon ng paglilitis sa husgado at ma-dismiss yung kaso. Sa kanila, sapat na yon na makulong si Senador, no? At yun ang sinasabi ko nga nakakatakot dahil ito na nga, isang senador ng Republika ng Pilipinas, kayang-kayang gawin to. Paano pa katulad natin? No? Kaya dyan ho rin tayo matakot sa mga ganyan na ginagawa ng pamahalaan dahil parang nawala na ho yung rule of law at nawala na ho dito yung justisya o batas mismo. Hi sir, Ina Reformina, ABS-CBN News. On the issue
Yes. I'm moving now the resolution of the DOJ. First of all, I know you're aware that they're hinging on Article 11, Section 90 of RA 9165, which confers upon the RTC exclusive jurisdiction to try and hear cases pertaining to violations of the Comprehensive Dangerous Drugs Act. And there is a specific provision also on the criminal liability of public officials and employees, which means to say that the law has taken into account that public officials and employees may be violative of the law, and yet stated that the exclusive jurisdiction falls upon the RTC. Second, sir, the panel, I would just like to read portions of the resolution so as not to misquote. You mentioned a string of jurisdictions. They are hinging on Honasan versus panel of prosecutors as affirmed in 2007 in the case of DCD. Now, in Honasan versus panel of prosecutors and DCD, the Supreme Court said that the Ombudsman and the prosecution offices of the DOJ shall have concurrent jurisdiction over complaints for crimes involving public officers and employees. It states here that involving public officers and employees falling outside the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan, provided that the office where such a complaint is filed for preliminary investigation shall acquire jurisdiction with the exclusion of the other. Now, the Supreme Court also in Honasan said that under the revised rules of criminal procedure, all recognize and uphold the concurrent jurisdiction of the Ombudsman and the DOJ to conduct preliminary investigation on charges filed against public officers and employees, and that, in summation, the Constitution, Section 15 of the Ombudsman Act, and Section 4 of the Sandigan Bayan Law do not give the Ombudsman exclusive jurisdiction to investigate offenses committed by public officers or employees. Just an opportunity for you, sir. Okay. Number 1, on Article 11, Section 90, and number 2 on Honasan versus panel of prosecutors and DCD. Okay, maganda yung tanong, ano? Thank you very much. So, dalawa bali yung issue na binabato ni Ma'am Ina, no? Number 1, yung issue ng jurisdiction na sinasabi nila na RTC raw ang may exclusive jurisdiction pursuant to Section 90 of RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Saka yung pangalawa, applicable raw dito yung Honasan case. Okay. Unang-una po, kailangan maintindihan natin, iba yung issue o usapin ng exclusive jurisdiction ng RTC at yung issue na may poder o otoridad ang Supreme Court na mag-designate ng branches of RTC to try exclusively certain types of crimes. Dalawa pong magkaiba yun, okay? Jurisdiction, exclusive and original ng RTC. Yan po ay defined by law. Nakasaad po yan sa batas. That's your BP 129 or Judiciary Reorganization Act of 1980. Nakalagay po doon ano ang mga kaso na pwedeng dinggin ng RTC. Ngayon, mayroon pa rin po mga special law na nagbibigay ng exclusive and original jurisdiction sa RTC. Kagaya po ng Omnibus Election Code sa kaso po ni then Chairman Abalos at saka si GMA, yung electoral sabotage. Omnibus Election Code provision mismo po ang nagsasabi, basta election-related offenses, yan po ay exclusive sa RTC. Wala pong ibang korte ang pwedeng duminig at magresolba ng kasong ganyan. Ganon din po sa kaso ni then chairman ng COMELEC also, si Chairman Benipayo. Ang naging kaso niya doon, libel. Sa batas ho ng libelo, nakalagay ho mismo doon sa libel law, sa RPC, no? Section Article 360. Court of First Instance po, yung ngayon ay RTC, ang may eksklusibong jurisdiction lang din sa mga kaso ng libel. Okay? So, madalit salita, yung exclusive jurisdiction ng RTC defined by law, nakalagay mismo malinaw ang lengguwahe. BP 129, libel law, at saka itong binanggit ko kanina na Omnibus Election Code. Malinaw. Wala hong same, similar, or equivalent provision or language na kagaya nito sa
RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yung pong binabanggit nila na Section 90 ng 9165 ay hindi patungkol sa paggagawad ng exclusive jurisdiction sa RTC. Malinaw hong nakalagay doon. Yun po ay patungkol lamang sa pahintulot ng batas na ang Korte Suprema ay mag-assign ng mga branches of RTC in each judicial region to try exclusively drug cases. Yung una, sa issue ng jurisdiction, exclusive jurisdiction to the exclusion of all courts. Yung pangalawa, sa Section 90, ang sinasabi, merong RTC branches na siyang magdidinig exclusively, dedicated lang sa drugs cases to the exclusion of other RTC branches in the same judicial region. Ito pong Section 90 na ito ng 9165 ay hindi po naiiba. Kagaya ng espiritu ho ito ng Section 30. Section 30, BP 129, nakalagay ho doon. May pahintulot ang batas sa Korte Suprema na mag-designate o mag-assign ng special RTC branches upang duminig at magresolba ng mga certain types of crimes. Kaya nga merong dinesignate ang Supreme Court pursuant to this into its rulemaking power sa Constitution na may RTC branches ang papakinggan lang EJK cases. May RTC branches na ang papakinggan lang at re-resolbahin environmental crimes. Merong RTC branches specially designated for election protest. Ganon din ho ito. In pari materia ho ito. Hindi po ang Section 90. Section 90 does not talk, does not grant exclusive jurisdiction to RTC to the exclusion of, say, Sandigan Bayan. Ang tinutukoy lang po nito, kagaya ng Section 90, poder ng Korte Suprema na mag-assign siya exclusive. Bakit po kailangan ito? Basahin po natin maigi ang Section 90. Kasi po, sa Section 90 nakalagay doon, napaka-stricto po yung time frame niyan. Kailangan daw, pagka-file, yung information, kailangan matapos ang paglilitis ng 30 days. At pagkatapos daw matapos ang trial, kailangan maresolba ng 15 days. So, mabilisan ho ang pagdinig at pagresolba ng ganitong kaso. So, kailangan merong dedicated, merong mga specially trained na mga RTC branches in each judicial region para mag-handle nito. So, yun po ang ibig sabihin nun, hindi po jurisdiction ang tinutuko ng Section 90. Tungkol lang po ito ng assignment ng mga branches. Doon po sa Hunasan and Dicini, hindi po ito nalalayo doon sa sinabi ko kanina, Abalos, GMA, Benipayo cases. Ano po yun eh? Ang kaso po doon naman ni Senator Hunasan, hindi naman related to his office eh. Hindi po with use of his public office and position na nangyari ho doon. Hindi ho kagaya rito, klaro, nakalagay ho sa information eh. Then as SOJ, using his power, position, and influence, ginawa raw ho itong direct bribery at pinag-conduct daw po ng illegal drug trade itong mga inmates na ito. Ibig sabihin, sa pananalita mismo ng prosecution, sa kanyang information, hindi makukumit allegedly ni Senator De Lima ang ipinaparatang sa kanyang krimen kung hindi niya ginamit ang kanyang opisina. Hindi ho ito kagaya nung sa Hunasan case. And still, kahit po magkaiba ang kaso nung Hunasan case sa kay kay Senator De Lima, magagamit pa rin po natin yung obiter dictum nung Hunasan case na yon, sapagkat nakalagay ho doon sa mga kaso na eksklusibo na talagang pangsandigan bayan, that's PD 1606 as amended, ay talagang dapat exclusive din na ang ombudsman ang siyang magko-conduct ng preliminary investigation. Ganito po yun. Ang ombudsman, sa ating konstitusyon at sa Ombudsman Act, meron po siyang poder na mag-conduct ng preliminary investigation basta ang nasa sangkot, public officials and employees. Lahat ng kawani ng pamahalaan pwede niyang gawa ng preliminary investigation. Malinaw po yun. Pero may mga certain type, meron pong klase ng public official. Ito po yung may salary grade 27 at least at pataas. Ito po ay eksklusibo lang. Eksklusibo lang ho sa ombudsman. Hindi ho pwedeng manghimasok ang DOJ dito at sabihin may concurrent jurisdiction siya. Bakit ho? Ay nakalagay mismo sa PD 1606.
Section 4A, kapag ang krimen mo, direct bribery, o kaya ang krimen mo, specific, nandoon sa Chapter 2, Section 2, Book 2, Title 7 of the Revised Penal Code, kasama ang direct bribery, eksklusibo. Yung mga krimen na nakalista doon, at ang iyong grado, salary grade ay 27 pataas, talagang sandigan bayan yon at ombudsman lang ang pwede mag-imbestiga. Ngayon, may pangalawang klase ng krimen, nakalagay din po doon sa Section 4B ng PD 1606 as amended. Other crimes. Ibig sabihin, kung hindi specified, pero ginamit mo yung opisina mo with use of public office, ay pasok din ho yan. Jurisdiction ng Sandigan Bayan, ombudsman ang... Agree with the Supreme Court when it said that the Constitution, Section 15 of the Ombudsman Act of 1989, Section 4 of the Sandigan Bayan Law as amended, do not give the Ombudsman exclusive jurisdiction to investigate offenses committed by public officers or employees, or at least you're hoping for the Supreme Court to reverse this particular jurisprudence. Di po, ang tinutukoy po niyan, ang DOJ, meron siyang parang plenary power to conduct preliminary investigation sa lahat ng krimen, regardless kung sino ang respondent, pribado man o publiko, no? Private or public man na person yan. Yun po sinasabi, ang DOJ merong ganong poder to conduct preliminary investigation. Ang ombudsman naman, meron din siyang plenaryong kapangyarihan basta, regardless of rank, basta government employee or government official, meron. Pero, meron pong nakalagay mismo sa batas, napakalinaw, na kung itong public official na to ay may ranggong ganito, salary grade 27 or pataas, at ang krimen na ipinaparatang sa kanya, ayun nga hong nakalagay sa Section 4A. Yun nga po, naka-specify doon. Graft and Corrupt Practices Act, violation of RA 3019, o kaya po yung sinabi ko, yung nasa Book 2, Chapter 2, Title 7 ng RPC, kasama yung direct bribery, yan po yung talagang Sandigan Bayan. And second, kung ginamit mo ang opisina mo sa pag-commit ng isang krimen, kagaya ng malinaw na aligasyon mismo sa information ng DOJ. Dahil nakalagay mismo doon, ginamit di umano ni then Secretary de Lima ang kanyang opisina. So, malinaw ho yun. Sir, final question. Clarification lang, sir. Oo. The one pending with Judge Guerrero is an omnibus motion? It's Or is it just a motion to quash? Doesn't include a motion to hold in abeyance issuance of the arrest warrant? Clarify lang, sir. Motion to quash. Ang pinail namin doon, motion to quash, no? Walang a motion to hold in abeyance issuance of the arrest warrant. Understood na ho yun, na What about the other two, sir? Dun sa other two, pareho rin, pareho rin. motion to hold in abeyance issuance. Oo, at wala rin naman in-issue na warrant, no? Motion to Yeah. Banggitin ko lang rin siguro basahin ko lang yung information mismo ng ano, no? ng DOJ. Ang sabi nila, from November 2012 to March 2013, accused Laila de Lima, being then the Secretary of the Department of Justice, by taking advantage of their public office, conspired, no? Tapos, having moral ascendancy or influence over inmates of the New Bilibid prison, did then and there commit illegal drug trading. Yun lang ang binanggit ng illegal drug trading. Pero, sinunod pa nila, in the following manner, no? So, ganito raw kinomit yung illegal drug trading. Sabi nila, De Lima and Ragos, with the use of their power, position, and authority, demand, solicit, and extort money for the high-profile inmates in the New Bilibid prison to support the senatorial bid of De Lima in the May 2016 election. Unang-una, napaka-omnipresent nitong DOJ na as early as 2012-2013, alam na nila natatakbo ng senador si Secretary de Lima at that time in 2016. Pangalawa, sinasabi nila mismo dito nag-solicit, nag-demand, nag-extort ng pera. Hindi ho illegal drug trading yun. Bribery ho ang tawag doon. No? Pero sabi ko nga, binanggit lamang nila yung illegal drug trading because precisely, para nga maipasok ito sa 9165 at a-allege nila kunwari na non-bailable yan at para nga masabi na ito ay non-bailable na pwede ngang hulihin. Ngayon, binanggit nga rin ni kumpanyero, no, na talagang dito pagdating ho dito sa preliminary investigation. Hindi ho pwede nga ho mag-conduct ng preliminary investigation ang DOJ at ombudsman. Pero ang expectation doon,
Once na-conduct nilang preliminary investigation, kung talagang dapat i-file yan sa Ombudsman, ipapasa nila yung findings nila to the Ombudsman, which can again conduct its own investigation kung gugustuhin nila, or mag-file according to the preliminary investigation. Pero wala hong sinasabing, tignan man nyo ho ang lahat ng provision na sinasabi ng Section 90, talagang wala hong original and exclusive. Yung pong termino ng original, importante yon. Pag sinabi mo ang isang husgado ay may original and exclusive, ibig sabihin siya lamang ang meron jurisdiction. Pag sinabi niyang exclusive jurisdiction in relation to the power of the Supreme Court to issue mga court na drug cases sa mga courts, parang ganon, ang ibig sabihin lang nun, to the exclusion of other regional trial courts. No? So yun lang po. At dito again, nagkamali nga dito ang DOJ sa kanilang pagtingin na ito ay ibig sabihin dito ay lamang ang RTC lamang. Pero yun na nga, kaya nila pinili ito ay illegal drug trading. Yan ho ang dinidiin namin lagi dahil yung illegal drug trading lang ho ang may non-bailable. Kasi kung ito po ay bribery, kung ito po ay possession, kung ito po ay extortion, hindi namin sinasabing tama to, pero lahat po yan bailable. No? Kaya ang talagang intention lamang ng DOJ dito ay makulong si Senator De Lima, hindi na bali miski kalokohan yung pinag-uusapan. So, yes. Yes, Marlon. Ako personally, no. No. Well, yeah, assuming na magtuloy ito, palagay ko, she will be the first, no? The head of the DOJ panel has recommended the indictment of Senator as a fraternity branch of President Duterte and Secretary. Can you have something to do with how the panel resisted the accusations of the Senator? Well, whether fraternity brother or hindi, ang alam ko lang is that usually ang panel of prosecutors ng DOJ, hindi yan lumalabag sa kagustuhan ng department secretary. It will be foolhardy for them to go to counter the department secretary. So sa aking palagay, ay talagang, kaya nga, yan nga, hinain rin namin nga yung motion to quash, dahil sinasabi nga namin is that ang Department of Justice is incapable of ever pursuing a clean, honest, and fair investigation only because nagkaroon ng prejudgment ang Secretary of Justice. And this is regardless of what Secretary Aguirre was saying. Ang sabi niya, wala naman raw yung pirma niya dun sa resolution. Itong resolution raw ay pinirmahan ng mga prosecutors. Madali hong sabihin yon. Pero hindi naman kailangan yung pirma niya doon sa resolution. Ang kailangan lang yung kanyang influensya doon sa mga prosecutors. Do you still think the RTC, the lower courts, should afford you fair trial for Senator De Lima when the highest official of the land, the President Duterte? So they decided that Senator Lara is guilty. Yeah, well, oo nga, yun nga ang, kaya nga gusto sana namin yun, unang-una yung tamang husgado ang magdinig ng kaso, which we feel is the Ombudsman. Mas may independence naman ang ating Ombudsman at Sandigan Bayan in terms of yun, no? Unlike kunyari, well, we're hoping that the judiciary will remain independent, no? Miski pa may prejudgment ang ating Pangulo, it has happened before, marami namang kaso na na-prejudge na ng mga dating mga Pangulo. Eventually, the truth will out. Pero sana, ngayon pa lang ay makita na talagang, well, itong nangyayari kay Senator De Lima ay hindi unusual, ano? Pagdating ho ng mga any new government, kadalasan ay
kinakawawa nila o pinipersecute nila ang kanilang mga kaaway. And this government is no exception, no? So yun lang. Sana a little fairness, a little impartiality para lang makita natin, ma-arrive natin kung anong katotohanan. But not this way, no? Not this way. Dahil ito talagang we are going back 1,000 steps backward, no? Ang nangyayari sa atin, imbis na sumusulong tayo, ay tayo bumabalik pa. How do you respond to criticism that ito rin yung ginawa ni Senator Laila when he was the SOJ to GMA and other perceived enemies of the Well, narinig ko na rin ho yun. Mga iba sinasabi, buti nga. Mga iba sinasabi, o yan, nakatikim ka ng sarili mong ano. Pero, ang sa akin ganito lang, no? Ganyan na ba talaga ang pag-uusap natin sa pagdating sa batas? Talaga bang, so ano bang expectation natin? Ang susunod na pamahalaan after Duterte ay siya naman ang iipitin? Tayo ba, hindi na tayo aalis sa gantong sitwasyon na sisihan ng sisihan, gantihan ng gantihan, etc. Kung may nagawa man si Senator De Lima doon sa mga nabanggit mong katao, meron naman mga ibang remedyo na dapat nilang pwedeng gawin. Pwede nilang kasuhan civilly, pwede nilang kung ano-ano pang aksyon, no? Pero dapat ba tayo umabot sa gantong-hantong na talagang paulit-ulit na lang tayo sinisisi natin, ginagantihan natin, at ito nga nangyayari for the past ilang taon na to. Kami nagsasawa na ho, no? Bilang mga abogado rin na I'm sure pagdating ho ng new administration, baka malay nyo, baka naman mga opisyalis ni President Duterte ang aming kliyente. No? So ayoko naman sana umabot sa mga ganun dahil nga dapat ang batas ay para sa lahat. Dapat ina-apply to liberally, impartially, and fairly, at wag naman natin gawitin to upang makabawi o makakuha ng revenge sa isang opisyal na kaya naman sagutin ng ibang bagay, no? So I guess okay na muna. Let's enjoy our merienda, but shortly after we will be inviting you all to join us in filing the petition for certiorari and prohibition with the Supreme Court. So tatawid po tayo, maglalakad tayo sa Supreme Court. Na-mail na po yung kopya ng mga respondents, nagawa na po sa post office. Ang natitira na lang po na gagawin natin is to go directly to the Supreme Court, have this petition received, pay the docket fees, at may sampa na po natin ang kaso sa Korte Suprema at hinihiling natin na magkaroon ng parehas at patas na pagtingin ng ating kataas-taasang hukuman sa tunay na merito ng kaso ni Senadora Laila De Lima. Salamat po ng marami sa ating lahat. Yung grupo? Sir, kayo na lang mag-hawak. Okay.